According to psychology, there are 5 stages of grief: denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Ayon din sa psychology, hindi naman kailangan magkasunod-sunod itong stages na to. Minsan may nauna o minsan may sabay-sabay. Depende ito sa nakakaranas ng kalungkutan. Yesterday in our gospel, Jesus said, "Grief has filled your hearts." Napuno ang lungkot ng inyong mga puso. Now in our gospel for today, Jesus is saying to us, "I have much more to tell you, but you cannot bear it now." Hindi nyo pa kayang dalhin sa ngayon. Alam at ramdam ni Jesus ang nasa kalooban ng kanyang mga disipulo dahil lilisan na siya. Kumbaga, nasa 5 stages of grief pa sila. Maaring ibang disipulo nasa stage of denial. Ayaw na iwan sila ni Jesus. Sigurado ko may nagtampo o napapatanong. Bargaining stage yung iba siguro. Yung iba walang options. Yung iba siguro napatahimik na lang at hindi na lang umiimik. Di mawari ang gagawin. A glimpse of depression. May mga ibang sa kanyang disipulo na tahimik na lang. Pero what is the end of the 5 stages of grief? Acceptance. Pagtanggap. Though at first, they cannot accept that Jesus needs to leave them. But with Jesus leaving them, the disciples will eventually accept the Holy Spirit. Kaya anong panyaya sa ating ngayong araw? Kung nalulungkot ka, kung napapatanong ka sa Diyos, kung nagagalit ka, if there is a glimpse of depression within you, o kung ano mang nararanasan ninyo ngayon, at the end, there will be acceptance, pagtanggap. Hayaan mo lang sarili mo na madama mga ito. Just be patient. One step at a time. Dahil sa huli, matatanggap mo rin iyan. Now in silence we pray. Almighty God, help us be patient on our journey. Aid us to accept your will for us now and forever. Amen.